Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki. Isang aksidente ang nagbigay kay Yehan ng pambihirang kakayahang makita ang kaloob-looban ng mga bagay at tao. Dahil dito, naging matagumpay siya sa negosyo, sugal, at medisina, at nagkaroon ng napakalaking kayamanan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nagdulot din ng malaking presyon. Para makatakas sa kanyang sikat na buhay, sumabak siya sa isang mapanganib na pakikipagsapalaran kasama ang isang grupo ng mga mangungutkat ng libingan, kung saan haharapin niya ang mga panganib at misteryo ng isang sinaunang libingan, at matutuklasan ang mga lihim ng nakaraan. Kabanata 11 hanggang Kabanata 20. Kabanata 11. Binigyan ni Lin Bomo si Yehan ng thumbs up at sinabi, "Kapatid, talagang maganda ang iyong paningin." Sa mga nakaraang araw, nakipag-ugnayan ang aming pamilyang Lin sa isang nakatatandang estudyante ng Northwest Medicine King. Nangako siyang pupunta para gamutin ang aking ama sa loob ng ilang panahon. Sa iyong pagsali sa mga disipulo ng King of Northwest Medicine, maaaring magamot ang sakit ng aking matandang ama. Nang marinig ito, hindi nagalit si Yehan kay Lin Bomo sa pag-imbite ng ibang tao. Isang tao ang makapagbibigay sa kanya ng higit na kumpiyansa, at makatuwiran lang na ganito ang pamilya Lin. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Dapat ay napakalakas ng mataas na ranggo na estudyante ng Northwestern Medicine King. Binabati kita, kapatid Lin. Malakas ang gauto ng Northwestern Medicine King, ngunit mas umaasa ako sa iyo." Ngumiti si Lin Bomo, "Huwag na nating pag-usapan iyon, dumating ako sa iyo ngayon upang dalhin ka sa isang salo-salo, na magiging kapakipakinabang para sa iyong hinaharap na pag-unlad sa Shanghai City. Bakit hindi ka interesado na sumama at tingnan ito?" Matapos mag-isip, tumango si Yehan at sinabi, "Ayos lang, sa ngayon, wala akong ginagawa." Okay, tara na. Ang nag-imbite ng salo-salo ngayon ay may hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Ipapakilala kita sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho ang dalawa patungo sa lugar ng salo-salo. Coincidentally, ang lugar ng salo-salo ay nasa Brilliant Hotel din, nag-elevator ang dalawa hanggang sa ikalimang palapag ng Brilliant Hotel. Nabook na ang palapag na ito. Nang dumating sila dito, napansin ni Yehan ang maraming mga kabataan sa mga fashionable na damit. Ang mga lalaki ay gwapo, ang mga babae ay magaganda, at sa unang tingin, ang mga taong ito ay may katayuan. Kung ikukumpara sa mga damit ni Yehan dito, talagang malaking pagkakaiba ito sa pagitan ng isang magsasaka at isang aristokrata, ngunit hindi alintana ni Yehan ang mga bagay na ito at sinundan si Lin Bomo. Nang makita ang pagdating ni Lin Bomo, may ilan ding mga tao ang nagsimulang bumati sa kanya, "Hehe, nandito si Young Master Lin. Hindi tayo nagkita ng matagal, kaya kailangan nating mag-usap ng mabuti mamaya." Tama iyon, Young Master Lin, parehong nag-develop tayo sa Shanghai City, kaya hindi tayo dapat maging estranghero sa isa't isa. Pero na, Young Master Lin, mag-toast tayo. Kinuha ni Lin Bomo at Yehan ang red wine mula kay Miss Manners, ngumiti si Lin Bomo at sinabi, "Natural lang, kailangan tayong magkita kapag may oras. Tara, ipapakilala ko sa iyo ang isang kaibigan, ito si Yehan, ang aking mabuting kapatid na si Lin Bomo." Nang makita ng lahat na personal na ipinakilala ni Lin Bomo si Yehan, inalis nila ang kanilang paghamak sa simula, at ngumiti at tumango sa kanya. Ang mga taong makakasama ng Young Master ng pamilyang Lin ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Si Yehan ay ngumiti rin sa mga taong ito, at pagkatapos uminom ng isang baso, tumingin si Lin Bomo sa kanyang relo at sinabi kay Yehan, "Hanzi, mangyaring humanap ng lugar na maupuan at kumain. Darating ako agad." Sinabi ni Yehan, "Kapatid Lin, abala ka, huwag mo na akong tawagin." Pagkatapos ay dinala ni Lin Bomo si Yehan sa isang sulok at umalis. Wala namang kilala si Yehan dito, hindi siya nakipag-usap sa sinuman, at hindi lumapit ang iba sa kanya para makipag-usap nang makita nilang maganda ang suot ni Yehan, kaya umupo na lang si Yehan sa isang sulok at kumain ng mga prutas at uminom ng red wine. Lumipas ang higit sa 10 minuto ng ganito, at habang nagpapakalma si Yehan, isang napakalakas na boses ang umabot sa kanyang harapan, "Hey, hindi ba't ito ang batang pinanatili ng babaeng si Joe Yuner, kahit na isang dukhang bata ay makakapunta dito? Anong klaseng trabaho ang ginagawa ng mga gwardya sa Brilliant Hotel, pwede na bang makapasok ang mga pusa at aso sa salo-salo ngayon?" Nang marinig ang mga salitang ito, ang ilang mga kabataan ay tumingin dito. Ang nagsalita ay si Bai Luofei, ang batang may-ari ng negosyo ng Bai
Halos lahat dito ay kilala siya, at ang negosyo ng Bai ay tiyak na kabilang sa mga malalaking negosyo sa Shanghai City. Nakaposisyon ito sa nangungunang sampung at nang makita nilang naghanap siya ng gulo para sa batang dukha, ang mga tao ay nag-usap-usap sa mga boses na parang nanunood ng palabas. Hehe, dumating dito na nakadamit ng ganito, anong klaseng tanga ito? Hindi ba't sinasadya niyang maging katatawanan? Walang anuman mula nang hindi pa dumating si Young Master Zhang para lang ito sa ating kasiyahan habang pinapahirapan siya ni Bai Luofei. Ngunit kung si Bai Luofei ang target, malaki ang problema ng batang ito, kawili-wili. Sa sulok, pinunasan ni Yehan ang kanyang bibig at humikbi, pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang ulo, tumingin kay Bai Luofei na nakangisi sa kanya at ngumiti, at sinabi, akala ko aso ang tumatahol, kaya pala, Master Earthworm, kumusta na? Noong nakaraang pagkakataon, inisip kong magpagawa ka ng plastic surgery, ginawa mo ba ito? Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbago ang mukha ni Bai Luofei. Ang kanyang mga gadget ay talagang maliit. Ito ang kanyang tabo, at ito rin ang bagay na pinakamaramdaman niyang inferior siya. Dahil dito, hindi na siya nakakasama sa kanyang mga kaibigan pagkatapos magsana, at tumango si Yehan ngayon, at gusto na niyang patayin si Yehan. Nang marinig ito ng iba, lahat sila ay tumingin sa isang tiyak na bahagi ni Bai Luofei ng sinadyang o hindi. Ang ilang taong kilala si Bai Luofei ay nagkaroon ng pagkaunawa sa kanilang mga mata. Walang anuman kung bakit tuwing inanyayahan ang taong ito na maligo sa sauna ay hindi siya pumupunta. Nagbago rin ang mga tingin ng ilan sa mga babae, at may bahagyang pangungutya sa mga mata ng mga babaeng may pagnanasa kay Bai Luofei. Ano ang problema? Master Earthworm, natutunan ko ang ilang kasanayan sa medisina. Marahil ay matutulungan kita. Bagaman hindi makakatulong upang mapalaki ang iyong sukat, tiyak na hindi magiging problema ang pagtulong sa iyong tibay. Nakangiti si Yehan kay Bai Luofei, ang bastardo ay gusto siyang parusahan, ngunit ngayon hindi niya alam kung sino ang paparusahan kanino. Ikaw, batang bastardo, tanga ako, papatayin kita ngayon. Orihinal na gusto niyang lokohin si Yehan, ngunit ngayon siya ang nahihiya kay Yehan sa kabila, paano makakapigil si Bai Luofei, na walang self-restraint, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos nabasag. Young Master Bai, masyadong baliw ang batang ito, sana ay turuan natin siya ng leksyon. Ang ilang mga tao na sumunod kay Bai Luofei nang makita niyang nasa disadvantage siya, bigla ay nagmukha silang pangit. Tera, papatayin ko siya. Ang batang bastardo na ito, ako ang bahala kay Bai Luofei kapag may nangyari. Marami na silang nagawa ng ganito, ngunit bago pa sila makakilos, bigla nilang nakita ang isang anino na tumakbo patungo sa posisyon ni Bai Luofei, at pagkatapos ay isang malaking limang daliri ang bumagsak ng matindi sa mukha ni Bai Luofei. Snap! Isang napakalakas at malinaw na tunog ang umabot sa bulwagan, si Bai Luofei ay direktang nahadges palayo ng slap, at agad na yumangay ang mga sigaw. Ang tanawin na ito ay nagpasimula sa mga tao sa bulwagan na tumingin na parang na-stun, ang ilan na umiinom ay nahulog pa ang kanilang inumin sa isang sip-sip. Nako! Ang young master ng negosyo ng Bai ay nahampan ng isang tao, at ang taong humampa sa kanya ay isang batang dukha. Nang tingnan ng batang nakatayo ng tahimik na may kalmadong mukha, ang lahat sa bulwagan ng Sulo-Salo ay nakaramdam ng kaunting hindi kapani-paniwala. Paano naglakas loob ang taong ito na gumawa ng ganoon? Hindi ba niya alam kung sino ang kanyang pinapalo? Kabanata 12. Ang pagsampal kay Bai Luofei ay katumbas ng pagsampal sa negosyo ng Bai, masyadong malakas ang sampal na iyon. Mabaho ang bibig mo. Malamig na tumingin si Yehan kay Bai Luofei. Para sa kanya, wala siyang pakialam kung sino ang nagagalit. Ang mga kamag-anak ay kanyang tabo. Mabait na siya dahil hindi niya binasag ang ngipin ng kanyang apo kung pinagalitan niya ang kanyang ina. Pumunta ka sa negosyo ng iyong ina na Bai. Tanjina, araw. Nang ahas kang hampasin si Young Master Bai, mga kapatid, patayin natin siya. Oo, patayin natin siya. Ang ilang mga tao na kasama ni Bai Luofei ay natauhan pagkatapos ma-pressure, at lahat sila ay nag-roll up ng kanilang mga manggas para bugbugin si Yehan. Hindi na kailangang sabihin pa, ang ilang mga taong ito ay pumupunta sa gym araw-araw para patayin ang oras at talagang sinanay ang kanilang mga kalamnan, ngunit ang ilang mga taong ito ay hindi pa nakakalapit, sila ay sinuntok at sinipa ni Yehan at lumipad palabas para mahiga kasama si Bai Luofei. Matapos sanayin ang pamamaraan ng chi training, ang lakas ni Yehan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, paano kaya ng mga mayayamang batang ito na gawin ang kanilang sinasabi. Ang mga tao sa paligid ay pawis na pawis, ang taong ito ay masyadong matapang, pinalipad niya si Bai Luofei,
at ngayon ay binugbog niya rin ang ilang iba pang tao, ngayon ay ayos na, lumala ang mga bagay, ngunit ang kasanayan ni Yehan ay nagpapakaba sa mga tao sa bulwagan. Pinagbagsak niya si Bai Luofei at ang iba pa sa 3 suntok at 2 sipa. Hindi ordinaryong tao ang taong ito. Nang makita ang sigla ni Yehan, ang mga mata ng ilang babae ay napuno ng ningning. Kung mas maraming pera si Yehan, lahat sila ay magkukusa na mag-post. Mga babae, hindi ba nila gusto ang mga malalakas na lalaki? Hehe, Master Earthworm, masyadong bata ka para magalit sa akin. Hindi, binugbog ka. Iminumungkahi kong magpagawa ka ng plastic surgery para maibalik ang iyong panlalaking tiwala. Kung hindi ito gumana, bakit hindi ka pumunta sa Thailand at maging isang ladyboy? Ang karera ay napakasigla ngayon. Tumingin si Yehan kay Bai Luofei na nakahiga sa lupa at umiiyak, at sinabi na parang nahihiya. Ang mga sulok ng mga bibig ng mga manunood sa paligid ay kumunot. Ang taong ito, masyadong nakakalaso ng bibig niya. Kahit na sinampal niya ang isang tao, pinahiya pa rin niya. Kahit na isang lalaki, hindi niya matitiis iyon. Hooray! Tanga ako, kung nangahas kang hampasin ako, si Bai Luofei, tiyak na gugustuhin kung mamatay ka ng walang libingan. Hintayin mo ako, papatayin kita at ang buong pamilya mo ngayon. Sinampal siya ni Yehan ng isang sampal, at sinampal siya sa harap ng isang kagalang-galang na tao sa Shanghai City. Si Bai Luofei ay mababaliw, tinakpan niya ang kanyang mukha at nagpumiglas para tumayo, tinuro si Yehan at sumigaw sa kanya. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay naging malamig, at lumapit siya at sinipa si Bai Luofei sa lupa, humarap sa kanyang mukha gamit ang 2 kamay at nagsimulang magtrabaho muli. Ang magkakasunod na tunog ng papapapa ay agad na narinig sa bulwagan. Bantaan mo ako at patayin ang buong pamilya ko. Naniniwala ka ba, papatayin muna kita? Ang puso ni Yehan ay talagang malamig, at hindi niya pinansin kung nasaan siya, at sinampal ng paulit-ulit si Bai Luofei. Sa mukha, ang tunog ng paghampas kay Bai Luofei ay mas malakas kaysa sa sigaw ng isang pinatay na baboy. Nang makita ang nakakatakot at walang pakialam na panig ni Yehan, ang ilang mga tao na kasama ni Bai Luofei sa simula ay umatras ng may takot, at hindi na muling binanggit ang salitang pagpatay kay Yehan. Ayaw pa rin nilang maging katulad ni Bai Luofei na pinapasok sa ulo ng baboy. Nang makita na hindi nagpapakita ng senyales ng pagtigil si Yehan, hindi napigilan ng isang tao na magsabi, "Kaibigan ko, sapat na ang iyong galit, dapat ka nang tumigil, sinampal mo ang mga tao sa ating bilog sa harap ng napakaraming tao sa Shanghai City, sana ay malaman mo kung paano umusad at umatras, at huwag mong pukawin ang galit ng publiko." Tama iyon, kaibigan ko. Kahit na sinasampal mo si Bai Luofei, sa huli ay binabaliwala mo rin ang bilog ng kabataan sa Shanghai City. Dapat ka nang tumigil. Ang 2 taong nagsabi nito ay medyo kilala sa Shanghai City, tulad ni Bai Luofei, at ang kanilang mga pamilya at negosyo ng Bai ay may interes. Nang magsalita sila, maraming tao ang tumayo sa likod nila at malamig na tumingin kay Yehan, sila ay kabilang sa parehong bilog. Kung pipilitin ni Yehan na sundin ang kanyang sariling paraan, hindi lang ang Bai Corporation ang kanyang makakasakit. Nang marinig ang sinabi nila, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo para tingnan sila, at pagkatapos ay sinampal ng malakas si Bai Luofei sa mukha. Ang sampal na ito ay nagpadilim ng mga mata ng 2 taong nagsalita kanina. Yehan, hindi niya binibigyan ng respeto ang mga ito. Kung sasabihin kong hindi ako titigil, ano ang gagawin mo? Itinuwid ni Yehan ang kanyang katawan at tumingin sa 2 tao na may nakakalokong ngiti. Para sa mga taong ito sa harap niya, naramdaman ni Yehan na kailangan niyang maging walang awa sa kanila, kailangan niyang maging mas matigas kaysa sa kanila, kung hindi, talagang iisipin pa rin nila na siya ay isang dukhang bata na madaling lokohin. Subukan mo, ngunit masasabi kong kung pipilitin mong sundin ang iyong sariling paraan, hindi ka na makakalabas sa gate ng Brilliant Hotel ngayon. Kahit na makalabas ka sa Brilliant Hotel, kaya pa rin kitang patayin sa kalye. Sino mang narito ay may kakayahang gawin iyon. Nang makita ang walang pakialam na mga mukha ng mga taong ito sa bulwagan, ngumiti si Yehan, ngunit ang ngiti ay napakasama. Ito ang kapangyarihan na dala ng pera at kapangyarihan, walang sino man ang maaaring baliwalain ito. Kung si Yehan noon, matatakot siya, pipiliin niyang lunukin ang kanyang galit, ngunit ang kasalukuyang Yehan ay hindi ang dating Yehan, kaya hindi na niya kailangang magtiis. Ha! Anong laki ng tono? Sino ang nag-utos sa aking kapatid na si Lin Bomo na ilagay ang kanyang bangkay sa kalye? Kung matapang ka, tumayo ka at tingnan natin. Sa sandaling ito, 2 lalaki at isang babae ang dumating sa gate ng bulwagan. Girl! At ang nagsalita ay si Lin Bomo. Narinig niya ito nang pumasok siya sa pinto.
Masasabi mong sumabog ang kanyang mga baga. Si Yehan ay isang bisita na kanyang inimbite at isang mabuting kapatid na kanyang kinilala. Ngayon ay may nagbabanta sa kanya na papatayin siya sa kalye. Isa-isa ay lumingon ang lahat sa bulwagan at tumingin sa dalawang lalaki at isang babae na papalapit. Maliban sa babae, alam ng lahat na ang 28 taong gulang ay si Lin Bomo, ang panganay na anak ni Lin, at ang ibang binata ay ang nag-imbite ng pagtitipon na ito, isang taong gustong makipagkaibigan ng lahat sa Shanghai City, at siya ay nagmula sa isang tiyak na pulang pamilya. Young Master Zhang, Young Master Lin. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat sa kanila, huwag maliitin si Lin Beimo, siya ay isang nangungunang anak sa Shanghai City, at ang background ng pamilyang Lin ay medyo nakakatakot. Lumapit si Lin Bomo kay Yehan na may madilim na mukha. Bahagyang responsable siya sa pambubuli kay Yehan ng Young Master dito, Hanzi, kumusta na? Pinagbantaan ka ng bastardo na iyon, sabihin mo sa kuya, sa Shanghai City, sa tingin ko sino ang nang-ahas ng mga api sa aking kapatid. Nang marinig ang mga salita ni Lin Bomo, lahat sa bulwagan ay nagulat. Ang taong pinalipad si Bai Luofei ay kapatid pala ni Lin Bomo. Maganda, kahanga-hanga. Mabuti na lang, hindi nila tinarget si Yehan kanina, kung hindi, delikado na maput si Lin Bomo. Ang dalawang nagsalita para kay Bai Luofei sa simula ay tumahimik din sa sandaling ito. Okay lang na harapin nila si Yehan, pero harapin nila si Lin Bomo, wala pa silang lakas ng loob, may mga pagkakaiba sa antas at background. Ngumiti si Yehan, at sinabi, kapatid Lin, wala iyon, isang gulo lang siya, noo, binugbog ko siya ng husto kaya hindi na niya kilala ang kanyang ina. Kabanata 13. Nang marinig ito, ang babaeng nakatayo sa tabi ng batang iyon ay tumawa, at sinundan ang direksyon na itinuro ni Yehan, ngunit hindi, si Young Master Bai ay binugbog na pala at naging ulo ng baboy, nakahiga sa lupa at umuungol, mukhang mamamatay na. Pala ay itong batang ito, Hanzi, na nagbugbog sa iyo ng maayos. Halika rito, itapon mo siya palabas at ilagay sa blacklist. Mula ngayon, hindi natatanggap ang Brilliant Hotel ng anumang bisita mula sa kumpanya ng Bai. Nagulat ang lahat, ang mga salitang ito ay katumbas ng pagtrato sa negosyo ng Bai bilang kalaban. Para sa isang dukhang bata, nagawa ni Lin Bomo ang ganitong desisyon. Sa isang iglap, nagbago ang katayuan ni Yehan sa puso ng lahat. Matapos maayos ang bagay na ito, sinabi ni Lin Bomo sa batang lalaki sa tabi niya, Young Master Zhang, pasensya na, ikaw ang host ng salusalo na ito, at sana ay hindi mo sisihin si Bai Moyo sa paggawa nito para sa iyo. Hehe, nasaan ang kapatid Lin? Ang iyong kapatid ay kapatid ko, si Zhang Xiaoyo. Ang kapatid ay nabuli, dapat lang na ganito, tara na, mag-cheer tayo para sa salo-salo na ito, sana ay makalimutan ng lahat ang hindi ka nais-nais na pangyayari at magalak. Nang marinig ito, nagtoast at naginom ang lahat sa bulwagan ng salo-salo, at pagkatapos ay nagsimula na talaga ang salo-salo, at nagsimulang maghanap ng makakausap ang lahat. Ang mga ganitong pagtitipon ay karaniwang para sa networking, at ang pag-uusap ay maganda, at lahat ay may iisang layunin. Maaaring maging kaibigan. Hinailan ni Lin Bomo si Yehan para umupo sa parehong sofa, sa parehong mesa kasama si Zhang Xiaoyu, 4 na tao sa isang mesa. Ipinakilala ni Lin Bomo kay Zhang Xiaoyu, Zhang Xiao, ito ang sinabi ko sa iyo na aking kaibigan, ang pangalan niya ay Yehan, kahit na bata pa siya, mayroon siyang hindi pangkaraniwang kasanayan sa medisina, alam mo ba si Zhou Mingshan? Noong huling bigla siyang nagkasakit, ang aking kapatid ang nagbalik sa kanya mula sa impyerno. Oh, kaya siya ang kakaibang tao na sinabi ni kapatid Lin. Parang naaakit si Zhang Xiaoyu, at tumingin siya kay Yehan. Kahit ang babaeng hindi nagsasalita ay tumingin sa kanya. Dumating siya sa Shanghai City para paunlarin ang network market, ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakaroon ni Yehan mula kay Lin Bomo, nagtaka siya kung anong klaseng kakaibang tao ang hinahangaan ng sobra ni Lin Bomo. Hindi ako kakaiba, si kapatid Lin ang sobra akong pinuri. Mahinang ngumiti si Yehan. Ngumiti si Zhang Xiaoyu, hindi madalas purihin ng kapatid Lin ang mga tao. Matagal ko na siyang kilala, at hindi ko pa siya nakitang talagang purihin ang sinuman. Si kapatid Yehan ang una. Ito ay sapat na upang ipakita na si kapatid Yehan ay may tunay na kasanayan. Mga tao, pera, mag-inom tayo ng sama-sama, at madalas tayong magkikita sa hinaharap. Matapos uminom ng isang baso ng alak ang 4, naging masigla ang kapaligiran. Nang magtanong si Yehan, nalaman niyang si Xiaoyu ay mula sa Yanjing, mula sa isang tiyak na pulang pamilya, at may background sa bawat antas. Tungkol naman sa babae, siya rin ay mula sa Yanjing, at alam lang ang kanyang apelyido na Han,
ang iba pang impormasyon ay napakamalabo, ngunit tulad ni Yehan, karaniwan siyang hindi nagsasalita ng marami, tahimik lang na nakikinig sa usapan ni Lin Bomo at Zhang Xiaoyo. Matapos mag-usap ng ilang sandali, sinabi ni Zhang Xiaoyo kay Yehan, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni kapatid Yehan kamakailan, mayroon ka bang oras? Kung hindi ka abala, nais kitang anyayahan, kapatid Yehan, sa Yanjing sa loob ng ilang panahon, totoo, ang aking ama ay may ilang menor de edad na karamdaman, ngunit hindi sila nagamot sa loob ng mahabang panahon, kaya nais kong hilingin sa kapatid Yehan na tingnan. Kung kinikilala ako ni Zhang Xiao bilang kaibigan, tawagin mo na lang akong Hanzi tulad ni kapatid Lin. Sinabi ni Yehan, pasensya na sa pagpunta sa Yanjing. Limitado pa ang aking pag-aaral sa medisina ngayon, at natatakot akong hindi ako makakapunta doon sa ngayon, ngunit sa loob ng isang taon, o kalahating taon, kapag nagtagumpay ako sa pag-aaral ng medisina, tiyak na pupunta ako sa Yanjing para hanapin ka. Kinabukasan ng umaga, ginaising si Yehan ng isang hindi pamilyar na numero. Kagabi ay naglaro siya kasama sina Zhang Xiaoyo at Lin Bomo hanggang sa gabi at umuwi ng huli. Ngayon ay inaantok pa rin siya. Hello? Hello? Sino ito? Antok na sinagot ni Yehan ang telepono. Kasabay nito, isang boses ang nagring mula sa kabilang dulo ng telepono, ako si Joe Yuner, nasaan ka ngayon? Ang napakadirektang tanong ay nagpatigil kay Yehan. Saan nakuha ng babaeng ito ang kanyang tawag? Sinabi ni Yehan, nasa bahay ako, napakaaga pa. Ano ang kailangan mo sa akin, Miss Joe? Huwag ka nang magsalita, gusto ko lang itanong kung interesado kang sumama sa akin sa Stone Market. Pagsusugal ng mga bato, nagulat si Yehan sa isang sandali, at medyo nagising din ang kanyang antok. Narinig niya ang kaunti tungkol sa industriyang ito, naisip ito, at sinabi ni Yehan, dahil inimbita ako ng magandang babaeng si Joe, syempre kailangan kong iligtas ang mukha. Nasaan ba ito? Pupunta ako para hanapin ka. Hindi. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka, at susunduan kita. Pagkatapos, sinabi ni Yehan kay Joe Yuner ang kanyang lokasyon, at pagkatapos kumain ng almusal sa mesa, bumaba siya sa kanyang bahay at naghintay sa pagdating ni Joe Yuner sa intersection. Bago pa lumipas ang kalahating oras, isang napakasikat na Porsche 918 ang huminto sa harap ni Yehan, na nagpatigil sa kanya, darling. Ilang beses na lang niya nakita ang napakaganda at maluho na sports car na ito, at malamang na hindi siya makakahanap ng marami sa buong Shanghai City. Nang makita si Yehan na tulala, binuksan ni Joe Yuner ang pinto ng kotse at bumaba. Ngayon, nakasuot siya ng magandang masikip na leather jacket na nagpapakita ng kanyang katawan sa buong, kasama ang lahat ng mga bukol, at nakasuot ng salaming pang-araw na nagbibigay sa mga tao ng isang cool na pakiramdam. Natulala si Yehan. Bakit, hindi mo na ako nakikilala sa loob ng ilang araw? Kinulubot ni Joe Yuner ang kanyang mga labi, ngunit medyo nasiyahan siya sa reaksyon ni Yehan. Itinapon ni Yehan ang sigarilyo sa kanyang kamay at sinabi na may ngiti, ikaw ay naiiba sa mga ordinaryong tao, hindi nabanggitin ang kotse na ito, naglalakad lang sa kalsada na nakasuot ng iyong mga damit, gaano karaming mga hayop ang malapit ng magdugo. Huwag kang masyadong madaldal, sumakay ka na sa kotse, at sumama ka sa akin sa Stone Gambling Market sa loob ng ilang panahon, at samantalahin ang iyong swerte, marahil ay magkakaroon ako ng magandang ani ngayon. Habang nagsasalita, itinulak ni Joe Yuner si Yehan sa co-pilot, umupo siya sa driver's seat, tinapakan ang accelerator, at ang Porsche ay tumakbo palabas na parang isang bagyo. Nagulat si Yehan sa ganitong bilis, ang babaeng ito ay masyadong mabilis magmaneho, ay fasten ang iyong seatbelt, medyo gumaan ang pakiramdam ni Yehan pagkatapos ng ilang sandali, ngunit hindi niya pinansin si Joe Yuner na mukhang medyo cool. Gaano karaming pabor ang iniisip ni Yehan, dapat ba siyang bumili ng kotse, dahil mayroon siyang 1 milyon sa kanyang kamay, kaya posible pa ring bumili ng kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Sabi ko Miss Joe, bakit ka pupunta sa Stone Betting Market? Pagsusugal ba ng mga bato? Tumingin si Yehan kay Joe Yuner at nagtanong. Kalokohan, ano pa ang gagawin mo kung pupunta ka sa Stone Betting Market kung hindi magsusugal ng mga bato? Binigyan ni Joe Yuner ng masamang tingin si Yehan, at sinabi, sadyang para matuto ka ng marami, ngunit ang iyong paningin ay napakaganda, at ang iyong swerte ay maganda rin. Kung kaya mo, maaari mo itong gawin mismo. Maaari ka ring sumugal, at kikita ka kung tataas ang taya, paano, gusto mo bang maglaro? Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, hintayin natin hanggang sa Stone Gambling Market. Ito ang unang pagkakataon kong maglaro ng Stone Gambling. Sabi ko Miss Joe, huwag mo akong lokohin. Hindi ako kasing yaman at kapangyarihan mo, kaya hindi ko kayang bayaran iyon.
Kinumo ni Joe Yuner ang kanyang mga mata at sinabi, Stinger, sino ang lokohin kagamit ang kaunting pera sa iyong kamay? Ako ang magbabayad para sa iyong mga gastos ngayon, at sadyang matutupad ni Miss Ben ang taya na ginawa niya noong nakaraang pagkakataon. Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan na ang babaeng may damdamin ay nais gamitin ang pamamaraang ito upang matupad ang taya noong nakaraang pagkakataon, ngunit ang taya na iyon ay sinabi lang ni Yehan ng basta-basta, at hindi niya ito pinansin. Siyempre, si Joe Yuner ay napakabait kaya hindi siya tatanggi, pagsusugal ng mga bato, pagkatapos ay maglaro ng ilang sandali dahil hindi naman ito ang kanyang pera, at hindi ito masasaktan kung matalo ka. Pagkaraan ng ilang sandali, naihatid na ni Joe Yuner ang kotse sa Stone Gambling Market sa Shanghai City. Ang layout dito ay naiiba sa isang antique street. Ang pagsusugal ng bato dito ay isinasagawa sa ilang bukas na silid, at ang Stone Gambling Market dito ay hindi lang isa, at marami ring mga eksperto na gustong maglaro ng Stone Gambling. Kabanata 14. Pagpasok sa Stone Gambling Market, maayos na ginabayan ni Joe Yuner si Yehan sa labas ng isang malaking open-top na silid. Dito, napansin ni Yehan na maraming sikat na sasakyan na bihirang makita sa mga araw ng trabaho. Ang mga sasakyang ito ay naglalakip-lakip upang lumikha ng isang marangyang auto show dito, at ang mga taong pumunta rito ay mayayaman o may mataas na katayuan. Pagpasok, tumingin si Yehan sa paligid, at sa abot ng kanyang paningin, may mga batong nakatambak na parang burol sa maraming lugar, na may iba't ibang kulay. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatingin sa mga batong ito, at maraming usapan ang nagaganap. Anong pakiramdam mo dito? Tanong ni Joe Yuner kay Yehan nang mabilis na sumulyap sa kanya. Nag-shrug si Yehan at sinabi, mukhang maganda, ngunit pag-usapan na natin kung paano mo gustong maglaro. Wala akong alam sa pagsusugal ng mga bato. Huwag kang magalit kung matalo ka mamaya. Ikaw lang ang masyadong kuripot na mag-aalala. Karaniwan lamang na mawala ng ilang milyong sa Stone Gambling Market. Posible para sa isang malaking manlalaro na mawala ng 10 milyon. Nakadepende ito sa swerte mo kung magkakaroon ka ng kayamanan kung magbubukas ka ng isang account na 100 milyon, pera, sumunod ka sa akin, at kung may interesado, tawagan mo ako mamaya, at bibilhin ko ito para sa iyo. Habang nagsasalita, si Joe Yuner ay humantong na kay Yehan patungo sa isang lugar na napalibutan ng mga tao. Narito ang ilang mga hilaw na bato na nakatambak, na may malinaw na nakamark na presyo. Ang presyo ay mula sa mga tens ng libong yuan para sa mababang presyo, hanggang sa 100,000 o 200,000 para sa mga mamahaling isa. Ang mga hilaw na batong ito ay nagbukas ng pinto, na nagpapakita ng ilang berdeng jade, na mukhang napakamasagana mula sa labas. Miss Joe? Nandito ka rin. Nang makita ang pagdating ni Joe Yuner, may ilang tao ang kusang tumango at bumati. Maganda ang reputasyon ni Joe Yuner sa Stone Gambling Circle ng Shanghai City, at higit sa lahat, siya ay apo ni Zhou Mingshan, ang hari ng pagsusugal ng bato sa timog. Ngumiti at tumango si Joe Yuner bilang tugon sa mga tao. Ang mga tao na makakapunta rito ay mayayaman o makapangyarihan sa Shanghai City, at hindi dapat maging pabaya sa pakikipag-usap. Hehe, si Ms. Joe talaga ang apo ng hari ng pagsusugal ng bato. Noong nakaraang beses, nanalo ka ng jackpot at nagbigay ng ice jadeite. Hindi ito nangyari ng madalas sa Shanghai City. Binabati kita. Isang matagumpay na negosyante na maayos ang pananamit ay tumingin kay Joe Yuner at sinabi na may ngiti, at ang iba ay sumang-ayon. Isang buwan na ang nakalipas, nagbukas si Joe Yuner ng ice jadeite na nagdulot ng malaking ingay sa Stone Gambling Circle ng Shanghai City. Salamat sa lahat. Matapos ang magalang na palitan, dinala ni Joe Yuner si Yehan sa paligid ng mga hilaw na bato. Batay sa mga pagbubukas, ang mga batong ito ay may mataas na tubig at madaling sagalin, ngunit ang sinumang nagsusugal ng bato ay alam na ang kawalang katiyakan sa industriyang ito ay masyadong mataas, madalas ang mga hilaw na bato na may mataas na tubig ay hindi kinakailangang berde. Sumunod si Yehan sa likuran ni Joe Yuner. Habang tinitingnan ang mga hilaw na materyales, hindi niya maiwasang gamitin ang yin at yang na mata. Ang kaliwa ay yin, ang kanan ay yang, at ang kanang mata ay kayang tingnan ang esensya ng lahat. Sa ilalim ng obserbasyon ni Yehan, ang loob ng mga hilaw na materyales ay naipakita sa kanyang isipan. Maliban sa kaunting berde sa ibabaw ng bukas na pinto, ang mga hilaw na batong ito ay walang ibang kulay, na nangangahulugang ang mga hilaw na batong ito ay walang silbi. Kung may bibili ng mga hilaw na batong ito, tiyak na mawawalan sila ng lahat ng kanilang pera. Nalaman ito, labis na nasisiyahan si Yehan. Ang yin-yang dharma ay nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang isang paraan upang mabilis na kumita.
Sa pamamagitan ng yin yang dharma ay bilang pandaraya, magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang pagsusugal sa mga bato. Mas mabilis ito kaysa sa paglalaro ng mga anti-gong bagay para kumita. Ano sa tingin mo, mayroong bang hilaw na bato na gusto mo? Nang mag-udyok si Yehan, si Jo Yuner ay nakapag-obserba na sa mga hilaw na materyales, ngunit hindi siya nasiyahan sa mga hilaw na batong ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ikaw, magandang Joe, hindi ko rin pinansin ang mga hilaw na batong ito, Tara, tingnan natin sa ibang lugar." Huwag magpanggap na may alam, mag-ingat ka para hindi mo mamiss ang tunay na magandang bagay. Tara, pumunta tayo sa susunod na lugar para tingnan. Binigyan ni Yehan si Jo Yuner ng masamang tingin, at ang dalawa ay nagmadaling pumunta sa susunod na lokasyon ng hilaw na materyales. Tumingin si Yehan sa paligid, at kakaunti ang mga mananaya na maaaring magtaya habang naglalabas ng bato. Kahit na mayroon, limitado ang pagtaas. Walang pagsabog. Sa ganitong paraan, lumipas ang mahigit kalahating oras, ngunit ang ikinaguguluhan ni Yehan ay sa mga hilaw na batong nakita niya, wala ni isa ang tataas. Kahit na wala si Jo Yuner sa kakayahang tumingin sa loob, mayroon siyang mayamang pananaw at karanasan, at ang mga nakita niya ay hindi rin niya kinuha ng basta-basta. Huminto ang dalawa at nagpatuloy, at hindi nagtagal ay halos natapos na ang Stone Gambling Factory. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng dalawa ay halatang nabigo. Walang anuman sa lugar na ito. Gayunpaman, nang nalungkot si Yehan, isang strap na kasing laki ng basketball ang nahuli ang kanyang atensyon. Dahil sa mga strap, si Yehan ay sumulyap dito, Tanjina. Mayroon talagang berde na sumasakop na kasing laki ng dalawang kamao. Tiyak na tataas ang piraso ng strap na ito, at tiyak na tataas ito ng marami. Nakita ang eksenang ito, labis na nasasabik si Yehan na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong nangyari? Nakaramdam na hindi sumunod si Yehan, lumapit si Jo Yuner at nagtanong ng may pagdududa. Kasabay nito, sinundan ng kanyang tingin ang linya ng paningin ni Yehan patungo sa piraso ng basurang hilaw na bato. Tanjina, gusto ko ito. Bilhin mo ito para sa akin agad. Nakatingin si Yehan kay Jo Yuner, hinawakan ang kanyang kamay na jade, at sumumpa sa isang nanginginig na boses. Para bang nababaliw ka? Ito ay isang piraso ng basurang hilaw na bato. Bakit mo ito bibilhin? Nang marinig na gustong bilhin ni Yehan ang piraso ng basurang hilaw na bato, kumalas si Jo Yuner mula sa mga kamay ni Yehan at nag-roll ng kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng basurang hilaw na bato ay basura na itinatapon ng ibang tao at ayaw. Sa kabutihang palad, ito ay naging kayamanan. Huminga ng malalim si Yehan at tumingin sa kanya. Alam mo ba, ang isang phoenix ay maaaring lumago mula sa isang pheasant. Hindi na banggitin ang basurang bato na ito, mangyaring tulungan akong tanungin kung magkano ang halaga ng batong ito, magdedesisyon ako. Tingnan mo kung gaano kakaasa, talagang pinagsisisihan ko ang pagdadala sa iyo dito. Nagsalita si Jo Yuner na may inis, at sinabi, sige, huwag mong sisihin ako kung matalo ka, ngunit ang ganitong uri ng basurang hilaw na bato ay hindi kailanman magkakaroon ng halaga. Habang nagsasalita, pinindot ni Jo Yuner ang kanyang mga daliri sa hindi kalayuan, at hindi nagtagal ay lumapit ang isang lalaki na nakasuot ng suit. Hello, Miss Jo, ano ang kailangan mo? Itinuro ni Jo Yuner ang basurang hilaw na bato at sinabi, interesado ang kaibigan ko sa batong ito, magkano ang gusto mo? Nang marinig ang mga salita ni Jo Yuner, halatang nagulat ang lalaki. Ang basurang batong ito ay walang pagkakaiba sa mga ordinaryong bato sa kanilang lugar. Hindi ito ibinibenta. Kung ito ay sobrang akumulasyon, ito ay ilalabas at itatapon. Paano magiging handang magbayad ng sinuman para sa mga batong ito? Ngunit dahil sa profesionalismo, ngumiti pa rin siya at sinabi, Miss Jo, ikaw ay isang regular na bisita dito. Ito ay isang piraso lamang ng basura, Miss Jo, kung gusto mo ito, kunin mo na lang. Sige na, tumango si Jo Yuner, kahit na ang isang piraso ng basura ay hindi nagkakahalaga ng marami, mula sa pananaw ng isang eksperto sa pagsusugal, ayaw niyang gumastos ng pera dito, masyadong masakit ito. Sandali, ayokong kunin ang mga bagay na wala akong bayad. Paano kung nagbayad ako ng 3,000 yuan para sa piraso ng scrap na ito? Hindi nakapagpigil si Yehan sa pagdinig sa pag-uusap ng dalawa. Ang iba ay hindi alam ang halaga ng pirasong ito ng scrap, ngunit alam niya na kapag tumaas ang halaga, magiging masama kung umatras ang mga tao dito. Nang marinig ito, isang hindi nasisiyahang liwanag ang kumislap sa mga mata ng lalaki. Tiningnan niya si Yehan at sinabi, kapatid, ito ay isang piraso lamang ng basurang hilaw na bato, bakit ka masyadong matigas ang ulo, sa tingin mo ba ay maaari itong gamitin para sa berde? Sabi niya ito ng malakas, kaya ang ilang mga mananaya sa paligid ay nakarinig nito, basura mula sa berde.
Posible ba ito? Kaya, sa isang sandali, maraming mga tao ang nagtipon dito sa kanilang pag-usisa. Si Joe Yuner ay nakaramdam ng kaunting abala. Siya ay isang eksperto sa pagsusugal sa mundo ng bato, at ang taong kasama niya ngayon ay nais bumili ng isang piraso ng basura na walang gustong bumili, masyadong mababa ito. Kaya, lihim siyang nagbigay ng masamang tingin kay Yehan. Kabanata 15. Tumingin si Yehan na parang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Tumingin siya sa lalaki at sinabi, kung magiging berde o hindi, nasa negosyo ka. Bumibili ako at nagbebenta ka. Negosyo ito. Kahit na mawalan ako ng pera, kasalanan ko iyon. Ano ang kinalaman ng iyong negosyo sa akin? Kung ganoon ang gusto mo, ibebenta ko sa iyo ang pirasong ito ng basura sa halagang 3,000 yuan, kapatid, naway magtagumpay ka ng malaki. Napangisi ang lalaki. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Joe Yuner na tila medyo nahihiya at sinabi, Miss Joe, bayaran mo ang pera, pagkatapos bayaran, tingnan natin ang pirasong ito ng basura, baka magtagumpay tayo, bro. Iyan ay isang pamilyang bilyonaryo. Hehe, kapatid, masyado kang mapangarapan, paano mo maituturing na berde ang isang pirasong basura? Napatawa ng isang tao sa paligid. Hoy, kung ang pirasong basura na ito ay maging berde, lahat ng mga inahin ay makakaakyat ng mga puno. Tama ba? Pero handang maglaro ang batang ito, tingnan natin, isalalay lang natin ito. Miss Joe, ang kasama mo ay talagang kakaiba. Kung nais mong makakuha ng tamang bagay sa industriya ng pagsusugal sa bato, mas mahirap ito kaysa sa manalo sa loto. Masyadong delusyonal. Nang marinig ang mga tinig sa paligid, biglang namula si Joe Yuner. Kahit na hindi siya ang pinag-uusapan, si Yehan ang kanyang dinala, isang eksperto sa pagsusugal sa bato, at ngayon ang taong dinala niya ay nais bumili ng isang pirasong basura, napaka nakakahiya. Kaya, mabilis siyang kumuha ng 3,000 yuan at iniwan ito. Si Yehan na mismo ang humawak sa basura at sumunod. Anong kahihiyan, bakit mo binili ang pirasong ito ng basura, nais mo bang ipahiya ako? Binigyan ni Joe Yuner si Yehan ng masamang tingin, talagang pinagsisisihan niya ang pagdadala kay Yehan dito, si Yehan ay sumulyap sa kanya at hindi nagsalita, mabilis siyang naglakad patungo sa isang machine na nagbabasag ng bato. Sa tabi ng machine, isang matandang lalaki ang nakasquat na walang ginagawa, naghihintay sa iba na dumating at magbukas ng bato. Lumapit si Yehan sa matanda, ibinaba ang hilaw na bato, at sinabi, Ginoo, pakiusap, tulungan mo akong buksan ang batong ito. Nang marinig ito, tiningnan ng matanda ang hilaw na batong inilagay ni Yehan sa lupa, at biglang ngumiti ang kanyang matandang mukha, batang lalaki, itinapon ka lang sa basura, mas mabuti pang kalimutan mo na ito, matanda na ako, ilang taon na akong nagtatrabaho at wala pang nakitang nakapagbukas ng latrine stone at naging ginto. Nang marinig ito, hindi makapagsalita si Yehan. Ang iba ay hindi ito magagawa, ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya ito magagawa. Ngayon ay nais niyang ipakita sa mga tao kung paano ang pirasong basura na sinasadyang kinamumuhian ng lahat ay maaaring maging ginto. Yehan, mas mabuti pang kalimutan mo na ito. Hindi naniniwala si Joe Yuner na ang pirasong basura na ito ay magiging berde, kaya lumapit siya upang magpayo. Ngumiti si Yehan, tiningnan ang matanda at sinabi, palagi kang nalilito, kaya hayaan mo akong gamitin ang makina mo, at ako na ang bahala. Ngumiti ang matanda at hindi nagsalita, ngunit pumayag din, at pagkatapos ay direktang itinaas ni Yehan ang machine na nagbabasag ng bato gamit ang parehong mga kamay, pinindot ang switch, at bumukas ang yinyang magic eye, at ang sitwasyon sa orihinal na bato ay lumabas sa kanyang paningin na parang ito ay transparent. Sa isang sigaw, nagsimula ang machine na dahan-dahang gumupit patungo sa gilid ng hilaw na bato, piraso-piraso, at may matinding tunog ng pagkiskes. Nakita ang katigasan ni Yehan, wala nang nagawa si Joe Yuner kundi ngumiti, at tumingin ng malapitan sa pagbuo ng bato ni Yehan. Sa katunayan, medyo curious din siya kung bakit kailangan bilhin ni Yehan ang pirasong ito ng basura. Gayunpaman, ang mga naiisip niya sa kanyang isipan ay agad na nagkaroon ng sagot. Habang pinupunasan ni Yehan ang paligid ng orihinal na bato, isang napakasilaw na berdeng liwanag ang biglang sumiklab na parang apoy sa madilim na gabi. Nang makita ang eksenang ito, agad na sumigaw si Joe Yuner, ang magagandang mga mata niya ay puno ng kawalang paniniwala, ang basura, isang pirasong basura ay talagang naging berde, kahit hindi niya alam ang posibilidad ng pagtaas. Nang marinig ang sigaw ni Joe Yuner, ang matandang lalaki na hindi nag-abala na tumingin ay lumingon din. Nang makita ang berdeng liwanag, agad siyang tumayo at dahan-dahang lumapit kay Yehan na nanginginig ang mga kamay, berde. Totoong berde, berde, kahanga-hanga.
Isang bato ang nagpasiklab ng libu-libong alon at naging berde ito. Ang mga salitang ito ay napakasensitibo sa pabrika ng pagsusugal ng bato. Lahat ng nakarinig sa mga salitang ito ay tumingin sa panig na ito. Totoong berde, at ang lawak ng berde ay patuloy na lumalaki. Hindi, ang hilaw na batong ito ay tiyak na tataas. Namuhat ang mga puso ng lahat, at mabilis silang lumapit. Sa hindi nagtagal, mayroong 10 o 20 tao na nagtipon sa paligid ni Yehan, at ang mga mata nila ay nakatuon sa pirasong basura na hawak ni Yehan, na tila hindi makapaniwala. Tanjina, talagang swerte ang batang ito, ang pirasong basura ay talagang naging berde, napakalaking bargain. Oo, hindi lang siya swerte. Ang swerteng ito ay hindi kapanipaniwala. Isang pirasong basura na naging berde, at may upward momentum pa. Ito ang unang pagkakataon sa Shanghai City. Ang ilang mga tao na nakita si Yehan na bumibili ng pirasong basura ay humihikbi at humihikbi. Kung nahanap nila ang pirasong ito ng hilaw na bato, tiyak na makakakuha sila ng malaking pera. Ang lalaki na nagbenta kay Yehan ng pirasong basura ay nasa madla rin. Sa oras na ito, medyo madilim na ang kanyang mukha. Kung talagang tumaas ang piraso ng basura ni Yehan, tiyak na mapapagalitan siya ng kanyang mga nakatataas. Kung binili mo ang scrap na ito sa halagang 3,000 yuan, sino ang mawawalan? Kapatid, huwag mong buksan. Mag-aalok ako ng 5 milyon. Ibebenta mo ba ang hilaw na batong ito? Nakita na ang lawak ng berde ni Yehan ay patuloy na lumalaki, isang tao ang hindi nakapagpigil at nagbukas ng kanyang bibig. Ikaw ay 5 milyon lang, mag-aalok ako ng 6 na milyon, kapatid, ibebenta mo ba ito? Mag-aalok ako ng 7 milyon, kapatid, ibenta mo, tiyak na hindi ka mawawala ng pera. 8 milyon, kapatid, tumigil ka na, mag-aalok ako ng 8 milyon, kung patuloy kang magbabayad, baka mawalan ka pa. Mag-aalok ako ng 9 na milyon. Magbabayad ako ng 10 milyon. Kabanata 16. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga tao na nag-aalok, 10 milyon, na itinuturing ng mataas na presyo. Hindi maiwasang manginig ang mga kamay ni Yehan nang marinig ang figure na ito, ngunit patuloy pa rin siyang nakatuon sa super controlling na machine na nagbabasag ng bato. Pinupunasan ng paligid ng hilaw na bato, kalahati na ngayon ang berde, at nais niyang ganap na maalis ang kabilang kalahati. Sa oras na ito, medyo naguguluhan na ang isip ni Joe Yuner. Nakatingin siya ng walang tigil kay Yehan na nagdidiscover ng bato. Isang pirasong basurang hilaw na bato ang naaalok ng 10 milyong yuan. Ito ay isang bagay na hindi niya maiisip. Mas mababa ang posibilidad nito. Ako ay mag-aalok ng 11 milyon. Nang makita na ang lawak ng berdeng bato sa kamay ni Yehan ay patuloy na lumalaki, may isang tao na hindi na makatiis at ang tunog na ito ay nagpagising kay Joe Yuner. Ako ay mag-aalok ng 12 milyon. Nagtaya ako na ang presyo ng hilaw na batong ito ay tiyak na tataas. Malaki ang posibilidad na ito ay isang ice-grade jadeite. 12 milyon ay hindi mawawalan. Ikaw ba si Ginoong Bai na may pera? Mag-aalok ako ng 13 milyon, kapatid, huminto ka na. Ako ay mag-aalok ng 15 milyon. Sa pagkakataong ito, si Joe Yuner ang nag-alok. Matapos siyang magising, agad siyang nag-alok. Ang kanyang kutob at karanasan ay nagsasabi sa kanya na ang hilaw na bato sa kamay ni Yehan ay tiyak na sulit ang presyo. Bagaman nagkamali siya sa simula, ngunit matapos niyang makita ang berde, nagkaroon na siya ng tiwala sa kanyang puso. 15 milyon. Nang marinig ang alok ni Joe Yuner, ang lahat ng naruroon ay napakunot ng noo. Kahit na malapit nang matapos ni Yehan ang pag-discover, hindi nila alam kung ang hilaw na batong ito ay sulit ang presyo. Kumpara kay Joe Yuner sa karanasan, malayo pa ang mga ito sa kanya. Kaya, ang paligid ay nahulog sa isang maikling katahimikan, at ang lahat ay naghihintay na ganap na maalis ni Yehan ang hilaw na bato. Sa wakas, matapos ang kalahating oras, ganap na naalis ni Yehan ang hilaw na bato, at may sapat na laki ng 2 kamao ng tao. Malalaki at maliliit na purong berde ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat, hindi magulo, hindi pumutok, maliwanag at maganda. Ang tanawin na ito ay halos nakakabulag sa mga mata ng lahat ng naruroon. Ito ay isang emerald, Diyos ko. Ito ang pinakamahusay sa mga emerald. At ito ay isang emerald na kasing laki ng 2 mangkok. Hindi, mababaliw ako. Ang mga emerald ay lilito sa Shanghai City. Napakahirap makakita ng mga ito sa loob ng mahigit 10 taon. Sa paligid, halos lahat ay namumula ang mga mata. Kahit sa Yunnan, ang mga emerald ay bihira at mahirap makitang jadeite. Kahit si Joe Yuner ay hindi inaasahan na makakakuha si Yehan ng isang pirasong emerald. Ang ganitong swerte ay talagang labas sa karaniwan.
Hindi niya alam kung anong mga salita ang dapat gamitin upang ilarawan ito. Ako ay mag-aalok ng 20 milyon para sa emerald na ito. Ngunit habang ang iba ay patuloy na namamangha, may isang tao na nagbid na, at ang kanyang alok ay 5 milyong mas mataas kaysa kay Joe Yuner. Ako ay magbabayad ng 25 milyon. Hehe, ang emerald ay napakalaki, paano mo ito makukuha sa 25 milyong, mag-aalok ako ng 30 milyon. Ako ay mag-aalok ng 35 milyon. Ang mga emerald ay mahirap makuha. Magbibigay ako ng 40 milyon. Sulit ito. Ako ay mag-aalok ng 45 milyon. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga baliw na alok sa paligid niya, naramdaman ni Yehan na parang nawawalan siya ng ulirat. Isang pirasong basura na hilaw ay naaalok na sa halagang 45 milyon. Alam mo, hindi siya gumastos ng kahit isang kasing sa hilaw na batong ito. Ito ay talagang nakuha niya ng walang bayad at hindi inaasahan ni Yehan na makakakuha siya ng ganitong malaking kita mula sa pagbisita sa stone market. Ano ang konsepto ng 45 milyon para sa isang dukhang bata isang buwan at kalahating nakaraan? Hindi ito labis na sabihin na siya ay yumaman sa magdamag. Bilang karagdagan, ang 45 milyon ay hindi ang huling presyo para sa mga tao, at patuloy ang pagtaas ng presyo. Ako ay mag-aalok ng 50 milyong. Nagbigay si Joe Yuner ng alok at tiningnan lamang niya si Yehan gamit ang kanyang magagandang mata na mukhang matalino at kaakit-akit. Sa mga sandaling ito, siya ay isang malakas na babae sa merkado. Hehe, Miss Joe? Pasensya na, interesado rin ako sa emerald na ito, at mag-aalok ako ng 55 milyon. Isang lalaki ang ngumiti ng bahagya at nagbigay ng mas mataas na presyo. Nang marinig ito, ngumiti si Joe Yuner at sinabi, Ginoong Wang, bakit kailangang maging maginoo, lahat ay nagkakaroon ng oportunidad sa merkado, mag-aalok ako ng 60 milyon. Ang lalaking pinangalan ng Ginoong Wang ay napakunot ang noo at nagpatuloy, magbabayad ako ng 65 milyon, Ginoong Joe. Kahit na ang mga emerald ay bihira, maaaring wala ang iyong tindahan ng alahas, di ba? Bakit makipag-away sa akin? Sinabi ni Joe Yuner, Ginoong Wang, nagbibiro ka. Lahat ay nais na magtagumpay sa negosyong ito. Kung hindi ko nais ang emerald na ito, magbabayad ako ng 70 milyon. Nang makita ang dalawang nag-aalok na ganito, ang mga tao sa paligid na nais sanang sumunod sa pagtaas ng presyo ay nag-atubiling sandali. Tinimbang ang mga kalamangan at kahinaan, si Wang Kun ay nagbukas din ng tindahan ng alahas. Ang pangalan niya ay Wang Kun, siya at si Joe Yuner ay mga kasamahan. Sa kasabihang ang mga kasamahan ay kaaway, ang kaaway na ito ay nag-aaway, mas mabuti para sa mga iba na katulad nila na huwag makialam ng basta-basta, kahit na ang mga emerald ay, ngunit dapat magkaroon ng kakayahang makipagkompetensya. Talagang isang babae si Ginoong Joe na hindi nagpapatalo sa lalaki. Mag-aalok ako ng 75 milyon. Saminggan ng malamig na hangin si Wang Kun, at talagang hindi niya gusto si Joe Yuner, isang kaaway sa parehong industriya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Joe Yuner. Ang 75 milyon ay lampas na sa kanyang inaasahan. Sa pagdagdag pa, kahit na ang pirasong emerald na ito ay gawing tapos na produkto, maaaring hindi siya makakakuha ng malaking kita. Hindi siya masaya sa kanyang puso, kaya tumingin siya kay Yehan. Kahit na nagkakaroon ng kompetisyon kay Wang Kun para sa emerald, ito ay nasa mga kamay pa rin ni Yehan. Nang makita ang magagandang mata ni Joe Yuner, hindi maiwasan ni Yehan na makaramdam ng pagkabog ng puso, Diyos ko. Ang batang ito ay nag-aapoy sa kanya, naglalaro ng malambot na atake. Nang isipin ito, hindi maiwasan ni Yehan na mag-roll ng kanyang mga mata, ngunit anuman, siya ang nagkaroon ng pagkakataong makuha ang emerald na ito dahil kay Joe Yuner. Pasensya na, ayokong bumili ng 75 milyon. Miss Joe, sa iyo ang emerald na ito. Sa kritikal na sandali, tanging si Yehan ang makakatayo, kaya ano kung kumuha siya ng 70 milyon at ibenta ito kay Joe Yuner nang walang kapalit. Ano ang sinabi ni Han, halos sumabog ang mga baga ni Wang Kun. Binigyan niya si Yehan ng malamig na tingin, yumangay ng malamig, at umalis. Kabanata 17. Magkasama nang nakatayo sina Yehan at Joe Yuner. Nang makita ang kinalabasan ng pirasong emerald na ito, napuno ng emosyon ang lahat. Napakaswerte na ang isang pirasong basura ay talagang nagbunga ng ginto. Magiging usapan na naman ito. Miss Joe? Nagdagdag ka ng isang piraso ng napakagandang jade sa iyong tindahan ng alahas, binabati kita. Nang makita na nakuha ni Joe Yuner ang emerald, isa-isa nang nagbigay ng kanilang pagbati ang mga tao sa paligid. Kahit na naiinggit din sila, wala silang ganitong lakas. Matapos batiin ni Joe Yuner ang mga taong ito ng magalang, diretso silang tumingin kay Yehan. Hehe,
Ikaw? Kailangan kong hanggan ang iyong swerte. Ilang taon na akong nasa mundo ng pagsusugal ng bato at wala pang nakilala kong katulad mo. Narito, ito ay isang gantimpala sa pagtulong mo sa akin kanina. Sabihin na natin, isang basa na halik ang bumagsak sa gilid ng mukha ni Yehan nang walang babala, ang mga labi at ngipin ay mabango, basa at kaakit-akit, na nagpakawala sa isip ni Yehan sa isang iglap. Ang halik na iyon, Tanjina, ito ang kanyang unang halik, kahit na sa kanyang mukha lang, ito rin ang kanyang unang halik, parang kinuha ito ng babaeng ito, mas lalo pang lumala ang pakiramdam ni Yehan habang iniisip niya ito, ang emerald na nawala na niya ay nawala ng 5 milyon at ibinente kay Joe Yuner. Ngayon, ang unang halik sa mukha ng kanyang ina ay wala na. Hindi, kailangan kong makuha ito pabalik, kailangan ko. Pagkatapos mag-isip, isang pares ng makapangyarihang braso ang yamakap kay Joe Yuner na hindi pa nakahanda, at pagkatapos, isang makapangyarihang halik ang bumagsak ng malakas sa mga pulang labi na halos tumulo. Sa isang sandali, nagtagpo ang apat na mata, wala na rin si Joe Yuner ngayon, nagtagpo ang dalawang labi, nakatitig ng tahimik, parehong tila may uri ng pag-unawa sa sandaling ito, walang sinuman ang nagtutulak sa isa, parehong sinusubukan ito sa unang pagkakataon, nararamdaman ang kagandahan sa loob nito, tila nagpapaubaya sa mga tao dito, hindi na makakaalis. Parang matagal nang lumipas ang oras, malakas na itinulak si Yehan palayo, hindi niya maiwasang mapahinga, at pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, oh. Nagdudugo siya, at kinagat siya ng babaeng ito. Tanjina, ikaw ang unang humalik sa akin, okay. Kapatid, regalo lang ito, may mali ba? Tumingin si Yehan kay Joe Yuner na may galit. Sino ang nagsabi sa iyong maging bastos? Nararapat lang sa iyo. Nagawa ko na ang pabor sa iyo sa pamamagitan ng hindi pagpapapatay sa iyo. Walang pakialam ang boses ni Joe Yuner, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig, at ang kanyang puso ay mas lalong nalulungkot. Ang bastardo na ito, iyon ang kanyang unang halik. Iyon lang. Kung alam niya lang, hindi niya ibibigay kay Yehan ang gantimpala na iyon, ngunit ngayon ay binayaran niya ang kanyang sarili para dito. Ngunit pagkatapos ng halik na ito, nagkaroon siya ng ibang pakiramdam kay Yehan sa kanyang puso. Pantay na tayo. Kapatid, ito ang unang pagkakataon kong humalik sa isang babae. Maganda ang pakikitungo sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, na parang siya ang mas malaking nawalan. Sa pagkakataong ito, nakita na ni Joe Yuner ang lahat ng pagiging bastos ni Yehan, kaya umalis siya sa Gambling Stone Factory nang hindi nagsasalita, at sumunod si Yehan sa likuran ni Joe Yuner na may dala ng kanyang emerald. Hoy, Miss Joe, huwag na tayong pumunta sa ibang mga pabrika ng pagsusugal. Maswerte ako ngayon, baka makakuha ako ng emerald. Nang makita na binuksan ni Joe Yuner ang pinto ng kotse at umupo, hindi maiwasang magsalita si Yehan. Ngayon, gamit ang yin at yang na mata, ayaw niyang umalis sa Stone Gambling Market ng ganoon kabilis. Para sa kanya, may ginto sa lahat ng dako na naghihintay sa kanya na hukayin. Nang marinig ito, tumawa si Joe Yuner sa kanya at sinabi, kung ayaw mong ma-hold up mamaya, sumakay ka na sa kotse ng mabilis. Hold up. Tumalo ng puso ni Yehan. Hindi siya ganitong tanga. Nang makita ang emerald sa kanyang kamay, marami siyang naunawaan. Walang sino man ang may kasalanan, ngunit siya ang nagdadalang tao. Maraming tao ang naaakit sa kanya. Dapat mong malaman na ito ay isang top quality jadeite na nagkakahalaga ng 70 milyong yuan, at ngayon siya ay isang dukhang bata na may hawak nito. Matapos makaupo sa kotse ni Joe Yuner, nagsimula ng magmaneho si Joe Yuner patungo sa tindahan ng alahas na kanyang binuksan. Dahil binili niya ang emerald sa mga kamay ni Yehan, dapat na makumplito ang transaksyon. Ngunit sa pagbabalik, si Joe Yuner ay patuloy na nakasimangot at hindi nakikipag-usap kay Yehan. Marahil dahil sa sapilitang paghalik ni Yehan sa kanya, at may sama pa rin siya ng loob. Hindi nagsalita si Joe Yuner, at masaya si Yehan na magpahinga. Ang babaeng ito ay masyadong mayabang, kaya kailangan niyang pretuhin. Iyon ang iniisip ni Yehan, kaya medyo tahimik ang atmosfera sa kotse. Gayunpaman, nagmaneho ang Porsche sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, biglang humarang ang isang Jinbei sa harap nila ng walang babala. Nang makita ito, biglang nagpreno si Joe Yuner. Ang puwersa ng inertia at ang tunog ng pagkiskis ng mga gulong sa lupa ay halos magpatamba kay Yehan sa lupa. Naihagis ang emerald. Araw ko, Miss Joe? Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi pa ako nakakabuhay ng sapat. Matapos huminto ang kotse, agad na dumilim ang mukha ni Yehan. Ang babaeng ito ay dapat na may mga cramp.
Ngunit sa susunod na sandali, 5 malalaking lalaki na may matatalas na armas ang bumaba sa Jinbei na nasa harap niya, na nagparamdam sa kanya na hindi madali ang mga bagay. Nang makita ito, agad na naghanda si Joe Yuner na i-reverse ang kotse, ngunit may hamarang din na kotse sa likuran nila, at sa kotse na iyon, may 5 tao ring naglalakad patungo sa kanilang kotse, lahat sila ay may galit na ekspresyon at may hawak na matatalas na armas. Hindi, baka talagang ma-hold up tayo. Ang mukha ni Joe Yuner ay naging hindi maganda, ngunit nagulat si Yehan na kalmado ang babaeng ito at hindi nagpanik kahit papaano. Tumingin si Yehan sa malalaking lalaki na papalapit sa kanila, at sinabi ng kalmado, natatakot akong hindi ganoon ka-simple, kung simpleng hold up lang ito, hindi mo kailangan ng napakaraming tao, di ba? Ibig mo bang sabihin ay may ibang layunin ang mga taong ito? Napakunot ng noo si Joe Yuner. Para makabalik ng mabilis, pumili siya ng isang liblib na daan. Kakaunti lang ang mga tao at sasakyan sa kalsada dito. Masama kung ang mga taong ito ay talagang may ibang layunin. Sa sandaling ito, narinig ang boses ng isang malaking lalaki, Miss Joe, lumabas ka na sa kotse, huwag mong hayaang gawin ito ng aming mga kapatid, masama kung masaktan ka. Nang marinig ang sinabi ng malaking lalaki, isang malamig na liwanag ang kumislap sa matalinong mukha ni Joe Yuner, at agad niyang sinabi kay Yehan, natatakot akong ang mga taong ito ay naghahanap sa akin, manatili ka muna sa kotse, at kung may mali, kailangan mo munang tumakas ng ilang sandali, ayaw kong masaktan ka. Nang marinig ito, nakaramdam si Yehan ng kaunting emosyon sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay hindi pa rin nakakainis. Kaunting mga babae sa mundong ito ang talagang nagmamalasakit sa kanya. Ngayon, naiiba ang pakiramdam ni Joe Yuner sa kanyang puso. Kung isang grupo ng mga matatanda ang nag-utos sa iyong lumabas sa kotse, lumabas ka sa kotse. Kung nais nilang hold up ka, hindi ba't ikaw ay isang tupa sa bibig ng isang tigre? Umupo ka muna, at lalabas ako ng kotse at titingnan. Bago pa makapagsalita si Joe Yuner, binuksan ni Yehan ang pinto ng kotse at lumabas, kinuha ang susi ng kotse, at nilock ang pinto ng kotse, ngunit hindi ito mabuksan ni Joe Yuner kahit gaano pa siya kahirap sa loob. Nang makita si Yehan na nag-iisa na lumabas ng kotse at hinarap ang 10 masasamang lalaki, labis na nag-aalala si Joe Yuner sa loob ng kotse, at naguluhan ang kanyang mukha. Sinampal niya ang matibay na bintana ng kotse at tinawag ang pangalan ni Yehan ng may pag-aalala. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yehan si Joe Yuner. Kahit na nakaharap siya sa 10 malalaking lalaki na may matatalas na armas, hindi siya natakot. Sinanay niya ang pamamaraan ng chi training na nagpalakas ng kanyang lakas ng ilang beses kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang kanyang kakayahan sa reaksyon at bilis ay ilang beses din kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang 10 taong ito ay sapat na para sa kanya na mag-eksperimento. Siyempre, talagang nag-aalala si Yehan kay Joe Yuner. Kung dadalhin ng mga taong ito si Joe Yuner, hindi mailarawan ang mga kahihinatnan. Kaya, tanging siya lang ang makakaharap sa 10 taong ito. Batang lalaki? Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit hindi ka dapat mag-alala, ang misyon natin ngayon ay saktan ka, at pagkatapos ay dalhin ka at ang babaeng iyon. Nang makita ang kalmado ni Yehan, napangisi ang isang malaking lalaki, at nang marinig ang sinabi niya, gumalaw ang puso ni Yehan, siya pala ay nasa mga target ng mga taong ito, hindi lang si Joe Yuner. Ikatlong kapatid, ano ang punto ng pakikipag-usap sa kanya, hayaan mo akong harapin siya, at matapos ang gawain ng mas mabilis para mas mabilis kung maibigay ang trabaho. Kabanata 18. Tumango ang malaking lalaking tinawag na ikatlong kapatid, at agad na may isang tao na biglang sumugod kay Yehan. May hawak siyang military dagger, at nag-swipe kasama ang daloy, na naglalayong putulin ang braso ni Yehan. Ang ganitong masamang kilos ay nagparamdam kay Yehan ng matinding galit. Sumiklab ang liwanag, at binuksan niya ang yin at yang na mata, at ang bilis ng malaking lalaki ay tila bumagal sa isang pelikula para sa kanya. Sa isang suntok, ipinagtuon ni Yehan ang daloy ng hangin sa kanyang katawan sa kanyang kamao, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at siya ay nabalot ng malakas na hangin bago sumuntok. Sa isang pagklik, ang braso ng lalaking sumalakay kay Yehan ay direktang nabali, na nakakatakot. Ang puwersa ng pag-atake ay nagpadula sa malaking lalaki pabalik na may sigaw, mabilis ang pagdating at pag-alis, at sa isang suntok, nawala ang lakas ng lalaki sa pakikipaglaban. Hindi, ang batang ito ay isang practitioner, sama-sama tayong lumaban. Nagulat ang ikatlong kapatid nang makita niyang pinagbagsak ni Yehan ang kanyang mga tauhan sa isang suntok. Ang lahat ng mga taon ng pagdila ng dugo ay nagparamdam sa kanya na hindi madali si Yehan.
Nagmadali siyang tinawag ang mga tao sa paligid upang palibutan si Yehan, at siyam na lalaki na may nakakatakot na mga mukha ang pumalibot kay Yehan. Tanjina, ang bastardo na ito ay talagang pinagbagsak si Xiao Liu. Kung kaya mo, patayin mo siya. Sa isang iglap kumislap ang malamig na liwanag ni Yehan sa lahat ng direksyon, at ang matatalas na armas ay alinman sa nagpuputol, naghihiwa, o tumutusok, lahat ay papunta sa katawan ni Yehan. Malamig na ngumiti si Yehan, na may napakasama na ekspresyon, mukhang hindi rin masama ang mga ito, gagamitin kita para mag-ensayo ngayon. Matapos magsalita, gumalaw na rin si Yehan. Siyam na tao ang sumugod sa kanya, halos harangan ang lahat ng daanan ni Yehan. Wala siyang ibang magawa kundi ang umatake, manalo sa gitna. Yumuko pabalik, at sumugod na parang mga kanya ng tao, ang bilis na iyon ay kasing bilis ng limitasyon ng katawan ng isang ordinaryong tao, click. Ang tunog ng pagtama ng isang mabigat na bagay na ilang daang kilo ay umalangaw sa katawan ng isang malaking lalaki, at sa isang iglap, nang tumama ang katawan ni Yehan sa lalaking ito, ang isang malaking lalaki na mas matangkad kaysa kay Yehan ay nahadyas ng 2 o 3 metro ang layo, at maraming buto ang nabali. Sa isang matagumpay na suntok, kumislap ang mga mata ni Yehan ng nakakatakot na dugo. Ang kapangyarihan na dala ng chi training technique ay nagparamdam sa kanya ng pagnanais na ilabas ang kanyang galit. Bigla, bago pa makapag-react ang iba, mabilis na gumalaw ang katawan ni Yehan, gamit ang parehong mga kamao at paa, lahat ay sinalubong ang mga katawan ng mga malalaking lalaki. Kahit na walang mga galaw, ang kapangyarihan na dala ni Yehan sa bawat suntok ay napakakatakot, hindi tao, at lahat ng mga tinamaan niya ay magkakaroon ng ilang sirang buto sa kanilang mga katawan. Ikaw, batang bastardo, lahat, patayin siya para sa akin, huwag kang mamatay. Tuldok-tuldok panipi. Nakita ng ikatlong kapatid na nakakatakot si Yehan, at sa parehong oras ay baliw na niyang pinatay si Yehan. Hindi na si Yehan ang nagpapahirap sa kanila ngayon, sila na ang papatay kay Yehan, ngunit hindi kailanman naisip ng ikatlong kapatid na ang isang batang lalaki na 18 o 19 na taong gulang ay magkakaroon ng ganitong nakakatakot na lakas. Kalahati ng 10 tao na kanyang dinala ay napinsala na ni Yehan sa loob ng 1 minuto. Kumikinang at nakasisilaw ang malamig na liwanag. Matapos mawala ng kakayahan ni Yehan ang 5 tao, ang marahas na hininga sa kanyang puso ay naging mas mabigat. Nakaharap sa counterattack ng huling ilang tao na tila mamamatay, mas lalo siyang nag-udyok. Sa isang dagindong parang isang tigre na umuungal sa kagubatan, ang marahas na pag-atake ng nakakatakot na kamao ay nagtanghal ng isang nakakagulat na eksena na may malaking visual impact. Sa loob ng Porsche, ang pagkabalisa ni Joe Yuner sa simula ay naging isang kumpletong pagkabigla. Tiningnan niya ang binata sa kalsada gamit ang kanyang magagandang mata. Hindi niya kailanman naisip na si Yehan ay magiging ganito kabangges, ganito kagarangal. Ang kanyang agresibong estilo ng paglalaro ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Sa sandaling ito, si Joe Yuner, na kumalma na, ay napagtanto na si Yehan ay napaka-misteryoso. Ang kanyang napakatalas na paningin, kamangha-manghang kasanayan sa medisina, hindi ka pani-pani walang swerte, at ang nakakatakot na lakas na ito ay lubos na nagpapakita na si Yehan ay hindi katulad ng isang ordinaryong tao. Mayroong isang belo ng misteryo na naghihintay na mahayag. Sa kalsada, nang pabagsakin ni Yehan ang malaking lalaking pinangalan ng ikatlong kapatid, gamit ang kanyang huling suntok, walang sinuman sa paligid niya ang makakatayo, at lahat sila ay nakahiga sa lupa at umuungol sa sakit. Kawawa! Tumingin si Yehan sa mantsa ng dugo sa kanyang kaliwang braso. Naiwan ito ng ikatlong kapatid. Ang ikatlong kapatid ay dating isang black boxer, kaya natural na mas malakas siya kaysa sa ibang mga ordinaryong tao. Nang makita si Yehan na papalapit sa kanya, nasasaktan siya. Umuungol, hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan, ang pag-atake ng binatang ito ay masyadong malupit, hindi bababa sa 7 o 8 buto sa kanyang katawan ang nabali. Bata, malupit ka. Ngayon, ang ikatlong master, aminado akong matatalo ako. Ano ang gusto mo? Tumingin ang ikatlong kapatid kay Yehan at sinabi habang tinitiis ang matinding sakit sa buong katawan niya. Ngumiti si Yehan at sinabi, sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyong gawin ito, at hahayaan kitang umalis, o babasagin ko ang ilang buto sa iyong katawan. Gusto mo bang maranasan muli ang pakiramdam na iyon? Ba? Ikaw? Batang bastardo, patayin mo ako kung kaya mo. Mukhang matigas ang iyong mga buto. Malamig na ngumiti si Yehan, nang walang masyadong salita, at sa isang pag-click, isa pang sirang buto ang lumitaw sa katawan ng ikatlong kapatid, sasabihin mo ba o hindi? Kung mamamatay ka ulit, sa susunod ay babasagin ko ang iyong binti, iyon lang ang pile, nakakairite na bagay sa gitna mo, pumili ka.
Nang marinig ito, ang sumisigaw na ikatlong matandang kapatid na Chrysanthemum ay humigpit at hindi maiwasang humigpit ang kanyang mga binti, ngunit talagang natakot siya nang makita ang masasamang mata ni Yehan at ang kanyang unti-unting tumataas na kanang binti. Ang pamamaraang ito ay demonyo na ngayon para sa kanya, kung babagsak ang sipa na ito, tiyak na masisira siya. Sabi ko, bastardo, huminto ka na. Si Master Feng ang nag-utos sa amin na pumunta, sinabi niya sa amin na mahuli ka at si Miss Zhou. Master Feng. Ang mga mata ni Yehan ay naging malamig, binastos niya ang kanyang kapatid, at ang ikatlong kapatid na nagbugbog sa kanya hanggang sa mamatay ay sakop ng isa sa mga tauhan ni Master Feng. Si Master Feng, ang mastermind, makikilala niya sandali. Sa loob ng Porsche, tiningnan ni Zhou Yuner si Yehan na parang isang halimaw habang nagmamaneho. Ang taong ito ay hindi kapani-paniwala. Mayroon si Zhou Yuner na pagnanais na kunin ang isip ni Yehan upang malaman kung ano ang nangyayari sa katawan ni Yehan, sikreto. Kamanghamanghang kasanayan sa medisina, hindi maunawaan na swerte, tumpak na pagtaya sa bato, at ganoong lakas, mga bagay ba ito na dapat taglayin ng isang ordinaryong tao? Saan tayo pupunta ngayon? Inilipat ni Yehan ang kanyang puwit, nagpalit ng komportableng posisyon sa pag-upo at tinanong si Zhou Yuner na nakasilip sa kanya. Nang makita ang malalim, tinte ng mga mata ni Yehan, namula si Zhou Yuner at sinabi, pumunta tayo sa bahay ko, nasugatan ka, mayroon akong kahon ng gamot doon upang matulungan kang gamutin ang sugat. At saka, salamat sa nangyari kanina, kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong nahuli na nila. Kumaway si Yehan at sinabi, hindi lang ikaw ang target nila, kundi pati ako, at ang pag-atake ay malupit. Mukhang mga desperado sa unang tingin. Natatakot akong hindi ordinaryong tao ang gustong makipaglaban sa atin, at ang taong ito ay gustong makipaglaban sa atin. Ang puot ay malalim, kung hindi nila tayo aatake sa katanghaliang tapat. Ibig mo bang sabihin ikaw ang target nila? Napakunot ng noo si Zhou Yuner, nagtataka siya kung sino ang taong ito. Sa hindi nagtagal, naihatid ni Zhou Yuner ang kotse sa pasukan ng kanyang pribadong vilya. Ito ay isang grupo ng mga vilya. Ang mga nakatira dito ay karaniwang mga kilalang tao sa Shanghai City. Ang paglalakad sa mga pasilidad sa kapaligiran ng vilya ni Zhou Yuner ay nagbukas ng mga mata ni Yehan. Ang lugar na ito ay hindi lang maluwang at maganda, ngunit mayroon ding natatanging estilo. Mayroon din itong magandang tanawin, at malinaw mong makikita ang lahat ng tanawin sa buong grupo ng vilya. Umupo ka muna, kukunin ko ang kahon ng gamot. Matapos magsalita, tumakbo si Zhou Yuner sa ikalawang palapag. Tinitigan ni Yehan ang kanyang likod at hindi maiwasang mag-isip. Wala siyang kaaway sa Shanghai City. Kung kailangang bilangin, maaari lang siyang maging si Bai Luofei, isang grupo ng mayayamang bata, at binugbog niya ng walang awa ang kabilang panig sa salusalo na nagpahiya sa kabilang panig, kaya normal lang na gumanti siya sa kanya. Siyempre, hindi malinaw kung si Bai Luofei o si Yehan. Kailangan mong tanungin si Ginoong Fang para malaman. Kung talagang si Bai Luofei, kung ganoon, kahit na ang kabilang panig ay mayaman at may malakas na background, kailangan niyang ibalik ito. Sa Shanghai City, kung nais niyang umangat, hindi siya dapat yumuko at tanggapin ito. Ang pagganti ay ang pinakamahusay na panakot. Pagkalipas ng ilang sandali, habang nag-iisip si Yehan, bumaba na si Zhou Yuner na may puting kahon ng gamot. Hindi na kailangang sabihin pa, ang batang ito ay talagang amoy tulad ng isang nurse sister nang magsuot siya ng damit ng nurse. Gisingin ang mga hormone ng lahat ng lalaking bakla, wala ng paraan, ang batang ito ay namamaga sa harap at likod, may perpektong katawan, kasama ang kanyang magagandang tampok, talagang sapat na makatawag pansin sa mga tao. Pumwesto ka na muna, kukunin ko ang gamot. Matapos sabihin ito, tumakbo si Zhou Yuner patungo sa ikalawang palapag. Tinitigan ni Yehan ang kanyang likod at hindi maiwasang mag-isip. Wala siyang mga kaaway sa Shanghai City. Kung kailangan niyang bilangin, si Bai Luofei ang maaari lamang isama, isang grupo ng mga mayayamang bata, at binugbog niya ang kabilang partido ng walang awa sa salusalo na nagdulot ng kahihiyan sa kabilang partido, kaya normal lamang kung maghihiganti siya. Siyempre, hindi malinaw kung si Bai Luofei o si Yehan ang may kasalanan. Kailangan niyang tanungin si Ginoong Fang para malaman. Kung talagang si Bai Luofei, kahit na mayaman at malakas ang pamilya ng kabilang partido, kailangan niyang ibalik ang kanyang dangal. Sa Shanghai City, kung nais niyang umangat, hindi siya dapat yumuko at tanggapin ang lahat. Ang pag-atake pabalik ay ang pinakamahusay na panggagambala. Matapos ang ilang sandali, nang nag-iisip si Yehan, bumalik si Zhou Yuner na may dalang puting kahon ng gamot. Hindi na kailangang sabihin, talagang amoy nurse ang batang ito habang suot niya ang kasuotan ng nurse.
Ang kanyang anyo ay nagdudulot ng pagkabighani sa lahat ng mga lalaki, at ang kanyang katawan, na may tamang kurba, kasama ang kanyang kamanghamanghang mga tampok, ay talagang sapat upang mangakit ng sinuman. Umupo ka dito, at tingnan natin ang iyong sugat. Sinabi ni Joe Yuner habang inilalabas ang gamot mula sa kahon. Tumingin siya kay Yehan, na tila nag-aalala. Nang makita ang pagmamalasakit ni Joe Yuner, kahit na may sama pa rin siya ng loob sa nangyari sa kanila, hindi makikikaila na may ibang damdamin siyang nadarama para kay Yehan. Habang nagsimula siyang maglagay ng gamot sa sugat ni Yehan, naramdaman niya ang kanyang puso na bumibilis. Salamat, Miss Joe. Sinabi ni Yehan habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng pasasalamat. Okay lang iyon. Basta maging maingat sa susunod. Tumugon si Joe Yuner na may ngiti. Sa oras na iyon, pareho silang tahimik na nag-iisip. Ang mga pangyayari ng araw na iyon ay nagbukas ng mas maraming tanong para sa kanilang dalawa, at nagbigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pagkakaunawaan. Kabanata 19. Hehe, hindi ko akalaing marunong ka ring maglagay ng gamot para sa mga sugat. Nang makita si Joe Yuner na papalapit, natural na inalis ni Yehan ang kanyang shirt, na nagpakita ng perpektong balat na tanso, at ang mga kalamnan sa katawan ni Yehan ay hindi katulad ng mataas na bulge ng isang bodybuilder, kundi pantay-pantay na nakakalat. Mula sa labas, mahirap malaman na ang loob ni Yehan ay ganito ka-muscular. Ang kanyang 8 pack-abs ay kasing talas ng kutsilyo, puno ng makapangyarihang kagandahan. Nang makakita ng isang lalaking nakahubad sa harap niya sa kauna-unahang pagkakataon, at sila lamang dalawa, namula ang mukha ni Joe Yuner at hindi makatingin ng diretso. Ngunit tila may mahika ang katawan ni Yehan na humahatak sa kanya, ang kanyang maliit na puso ay hindi mapigil ang bumilis, at nawala ang kanyang composure bilang isang malakas na negosyante. Sabi ko na nga ba, Miss Joe, anong sinasabi mo, bilasan mo at kunin ang gamot. Nang makita ni Yehan na hindi kumikilos si Joe Yuner, hindi siya nakapagpigil at may mali siya na sinabi, bakit, ito ba ang iyong unang pagkakataon, Miss Joe? Natatakot ka ba? Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon kung magbigay sa isang tao, tinulungan kita, hindi ka mawawalan kung ibibigay mo ito sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lalo pang namula ang mukha ni Joe Yuner. Walang lalaking kailanman ang nagsabi ng ganitong hayagang mga bagay sa kanyang harapan. Kahit na ang unang pagkakataon ni Yehan ay hindi tumutukoy sa aspekto na iyon, may kahulugan pa rin ito. Tumahimik ka, umupo ka na agad. Si Joe Yuner ay nagalit kay Yehan, tinitigan ang katawan na nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso, at dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Yehan, pagkatapos ay kinuha ang disinfectant at cotton balls mula sa kahon ng gamot at sinimulang linisin ang sugat sa braso ni Yehan. Sa katunayan, hindi naman seryoso ang sugat ni Yehan, kaunti lang ang natuklap na balat, kailangan lang lagyan ng gamot upang mapahinto ang pagdurugo at bandahin ito. Nang makita si Joe Yuner, isang malaking kagandahan, na naglalagay ng gamot para sa kanya, hindi maiwasang humilig si Yehan sa sofa at titigan ang batang ito. Nang mas malapitan, tumaas ang kagandahan ni Joe Yuner sa puso ni Yehan. Sinasabi ng ilan na mas maganda ang isang tao kapag malayo, ngunit mas maganda kapag malapit, at si Joe Yuner ay kabilang sa uri ng babae na perpekto kung titingnan mula sa malayo o malapit, at walang mahanap na kapintasan. Marahil ay dahil sa pakiramdam na ang taong nasa harap niya ay humihingal, at ang mga matitigas na kalamnan sa dibdib ay umaalon. Si Joe Yuner, na nakababa upang maglagay ng gamot, ay hindi nakapagpigil na tumingin kay Yehan, ngunit natagpuan niyang ang mga mata ng lalaki ay nakatingin sa kanya. Para bang nais niyang ipasok ang kanyang buong ulo at suriin siya. Maganda ba? Nagalit si Joe Yuner na ang bastardo na ito ay masyadong mapang-abuso, ang sugat ay patuloy na umaagos ng dugo, tinitingnan si Yehan, ang kanyang mga kamay ay kusang pinipiga ang hita ni Yehan, sino ang nakakaalam, ang pagpisil na ito ay naging malaking abala. Tangina, Miss Joe? Pakibitawan, hindi mo ako pinipisil sa tamang lugar. Nais ni Yehan na umiyak ngunit hindi makaiyak, Tangina, tiningnan lang niya ito, kailangan ba itong gawin ng ganito? Si Joe Yuner, na medyo nalito sa sigaw ni Yehan, ay hindi nakapagpigil na tumingin sa ibaba, at agad siyang tumalon palayo na may sigaw, Diyos ko. Ang kamay niya ay talagang napisil ang hindi kaaya-ayang bagay sa katawan ni Yehan. Ramdam niya na ang kanyang kamay ay mainit pa. Sa pagbabalik tanaw, ang pakiramdam na iyon ay tumama sa kanyang puso na parang alon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na gumawa ng ganitong bagay. Kaiya, galit, nerbiyos, at isang pakiramdam ng kasiyahan ang mabilis na pumuno sa kanyang isip. Dahil sa pagpisil ni Joe Yuner, nawala rin ang pagnanasa sa mga mata ni Yehan.
Ang ikalawang boss ay nasa sakit pa rin, kaya bakit siya magkakaroon ng pagnanasa? Agad niyang sinuot ang kanyang mga damit at tiningnan si Joe Yuner na nakatingin sa kanya na may galit, na nahihiya. Sinabi, Miss Joe, lumalalim na, uuwi na ako, tandaan mo na ilagay ang pera sa aking card. Matapos sabihin ito, tumakbo ang bastardo. Kung nagtagal pa siya, baka kunin ni Joe Yuner ang kahon ng gamot at hampasin siya. Nang masara ang pinto, tiningnan ni Joe Yuner ang naglalaho na likuran ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay halos sumabog sa apoy. Kung hindi nagtagal si Yehan, talagang papatayin niya ang isang tao, ngunit sa pag-alala sa eksena kanina, tiningnan ni Joe Yuner ang kanyang kamay, bahagya niyang naaalala na ang kanyang kamay ay tila hindi ganap na nasusukat ang sukat ng batang iyon kanina. Kabanata 20. Hehe, hindi ko akalaing marunong ka ring maglagay ng gamot para sa mga sugat. Nang makita si Joe Yuner na papalapit, natural na inalis ni Yehan ang kanyang shirt, na nagpakita ng perpektong balat na tanso, at ang mga kalamnan sa katawan ni Yehan ay hindi katulad ng mataas na bulge ng isang bodybuilder, kundi pantay-pantay na nakakalat. Mula sa labas, mahirap malaman na ang loob ni Yehan ay ganito ka-muscular. Ang kanyang 8 pack-abs ay kasing talas ng kutsilyo, puno ng makapangyarihang kagandahan. Nang makakita ng isang lalaking nakahubad sa harap niya sa kauna-unahang pagkakataon, at sila lamang dalawa, namula ang mukha ni Joe Yuner at hindi makatingin ng diretso. Ngunit tila may mahika ang katawan ni Yehan na humahatak sa kanya, ang kanyang maliit na puso ay hindi mapigil ang bumilis, at nawala ang kanyang composure bilang isang malakas na negosyante. Sabi ko na nga ba, Miss Joe, anong sinasabi mo, bilasan mo at kunin ang gamot. Nang makita ni Yehan na hindi kumikilos si Joe Yuner, hindi siya nakapagpigil at may mali siya na sinabi, bakit, ito ba ang iyong unang pagkakataon, Miss Joe? Natatakot ka ba? Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon kung magbigay sa isang tao, tinulungan kita, hindi ka mawawalan kung ibibigay mo ito sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lalo pang namula ang mukha ni Joe Yuner. Walang lalaking kailanman ang nagsabi ng ganitong hayagang mga bagay sa kanyang harapan. Kahit na ang unang pagkakataon ni Yehan ay hindi tumutukoy sa aspekto na iyon, may kahulugan pa rin ito. Tumahimik ka, umupo ka na agad. Si Joe Yuner ay nagalit kay Yehan, tinitigan ang katawan na nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso, at dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Yehan, pagkatapos ay kinuha ang disinfectant at cotton balls mula sa kahon ng gamot at sinimulang linisin ang sugat sa braso ni Yehan. Sa katunayan, hindi naman seryoso ang sugat ni Yehan, kaunti lang ang natuklap na balat, kailangan lang lagyan ng gamot upang mapahinto ang pagdurugo at bandahin ito. Nang makita si Joe Yuner, isang malaking kagandahan, na naglalagay ng gamot para sa kanya, hindi maiwasang humilig si Yehan sa sofa at titigan ang batang ito. Nang mas malapitan, tumaas ang kagandahan ni Joe Yuner sa puso ni Yehan. Sinasabi ng ilan na mas maganda ang isang tao kapag malayo, ngunit mas maganda kapag malapit, at si Joe Yuner ay kabilang sa uri ng babae na perpekto kung titingnan mula sa malayo o malapit, at walang mahanap na kapintasan. Marahil ay dahil sa pakiramdam na ang taong nasa harap niya ay humihingal, at ang mga matitigas na kalamnan sa dibdib ay umaalon. Si Joe Yuner, na nakababa upang maglagay ng gamot, ay hindi nakapagpigil na tumingin kay Yehan, ngunit natagpuan niyang ang mga mata ng lalaki ay nakatingin sa kanya. Para bang nais niyang ipasok ang kanyang buong ulo at suriin siya. Maganda ba? Nagalit si Joe Yuner na ang bastardo na ito ay masyadong mapang-abuso, ang sugat ay patuloy na umaagos ng dugo, tinitingnan si Yehan, ang kanyang mga kamay ay kusang pinipiga ang hita ni Yehan, sino ang nakakaalam, ang pagpisil na ito ay naging malaking abala. Tangina, Miss Joe? Pakibitawan, hindi mo ako pinipisil sa tamang lugar. Nais ni Yehan na umiyak ngunit hindi makaiyak, Tangina, tiningnan lang niya ito, kailangan ba itong gawin ng ganito? Si Joe Yuner, na medyo nalitaw sa sigaw ni Yehan, ay hindi nakapagpigil na tumingin sa ibaba, at agad siyang tumalon palayo na may sigaw, Diyos ko. Ang kamay niya ay talagang napisil ang hindi kaaya-ayang bagay sa katawan ni Yehan. Ramdam niya na ang kanyang kamay ay mainit pa. Sa pagbabalik tanaw, ang pakiramdam na iyon ay tumama sa kanyang puso na parang alon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na gumawa ng ganitong bagay. Kaiya, galit, nerbiyos, at isang pakiramdam ng kasiyahan ang mabilis na pumuno sa kanyang isip. Dahil sa pagpisil ni Joe Yuner, nawala rin ang pagnanasa sa mga mata ni Yehan. Ang ikalawang boss ay nasa sakit pa rin, kaya bakit siya magkakaroon ng pagnanasa?
Agad niyang sinuot ang kanyang mga damit at tiningnan si Joe Yuner na nakatingin sa kanya na may galit, na nahihiya. Sinabi, Miss Joe, lumalalim na, uuwi na ako, tandaan mo na ilagay ang pera sa aking card. Matapos sabihin ito, tumakbo ang bastardo. Kung nagtagal pa siya, baka kunin ni Joe Yuner ang kahon ng gamot at hampasin siya. Nang masara ang pinto, tiningnan ni Joe Yuner ang naglalaho na likuran ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay halos sumabog sa apoy. Kung hindi nagtagal si Yehan, talagang papatayin niya ang isang tao, ngunit sa pag-alala sa eksena kanina, tiningnan ni Joe Yuner ang kanyang kamay, bahagya niyang naaalala na ang kanyang kamay ay tila hindi ganap na nasusukat ang sukat ng batang iyon kanina.